Magandang umaga sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Magandang tanghali, magandang gabi, whichever the case may be, saan man kayo naroon dito sa Pilipinas o sa abroad. Kamusta kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Kung meron man kayong pinagdadaanan, daanan nyo na lang sa dasal. Yung aso namin may pinagdadaanan eh. Nag-hit yata eh. So pasensya na lang. Okay. So, maraming salamat sa mga bagong subscriber. Pakunti-kunti, no? May nagsasubscribe. Maraming salamat sa suporta ninyong lahat. Ano lang, check out the playlist. Meron akong bagong ginagawang playlist eh, tungkol sa farm yun. Madadagdagan pa yan in a few days, no? Tapos noon, pagpasensyaan na lang ninyo. Kasi para doon sa mga bago, itong vlog ko, one leg na tinatawag ko, Pinoy Survivor Video, no? Vids, is nasa 175 na ngayon eh. Series 175, no? Ano siya, it's about my life, no? So, beyond contestation yon. Yun yung buhay ko talaga eh. As I experience it, I saw things, no? As I lived it, no? Yun yung buhay ko. So from birth hanggang to the current 2023. Yung isang leg naman is yung Pinoy Survivors Community vlog, which is running na sa how many na 200 plus na yon eh. Yun yung mga yung interaction natin. Sinasagot ko yung mga comments ninyo. So mag-comment lang kayo. Habang hindi ako natatabunan, nasasagot ko yun. Or pagka hindi ko naman alam, sasabihin ko eh, oh, hindi ko alam yun ah. Hindi pa ako buhay. May nagtanong about Pata Island eh. Kadete pa lang po ako noon. Kinukwento lang sa akin, maraming na-massacre doon eh, Pata Island. Merong, search nyo na lang sa sa Google, no? At tapos maraming namatay doon ng mga tausug, mga families, kasi nga gumante ang armed forces, na may namatay na taga-armed forces sa Vinalop yung batalyon, parang yung headquarters. So, may namatay na Lieutenant Colonel na doon sa headquarters, which is, ano pala siya parang naiwan sila to conduct medical mission, parang ganon. Kasi negative negative. May reports kasi na merong build-up ng kalaban, MNLF, doon sa area. So pinuntahan. Nung negative, withdraw ang armed forces, nagpaiwan ng stay behind force na Lieutenant Colonel, supposed to be dental officer. So siguro ang doon, magme-medical mission, titignan yung mga ngipin ng mga pamilya doon. Tapos dumating na yun, nandun din pala yung mga rebelde, inupakan sila, patay. Out of 100 plus, 125, ang nabuhay lang yata, 3 eh. 3 lang ang nabuhay. So, massacre. Na-massacre mo na yung AFP. Sumagot ng AFP. Kanyong kaliwa kanan. Boom, 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 boom. O, yun. Meron pang mga naval gunboats eh. Boom, boom, boom. Nababalitaan namin nung kadete kami. Na kwento-kwento ba sa barracks. Tapos nandun si General Cañeso, Colonel pa lang siya, Brigade Commander yata. Pero di masyado nagkikwento si Pilipino, hindi masyado. Tsaka nagkwento rin siguro, hindi ako nakikinig. Mga dosing ako, no? Tutulog ako. Nakakantok sa yung kwento niya, tulog ako gano'n. In so doing, na nagkaroon ng bombardment, nadama yung mga civilians. 6,000, mga ganon. Yun yung account. That's as far as I can remember yung mga kwento. Search nyo rin siguro sa sa Google. Tapos usong-uso na ng mga massacre eh. Kasi wala pa nun ng human rights eh, no? Pagka ikaw na upakan ng armed forces noon at that time, hindi pa ganun ka-professional ang AFP natin. Tsaka pa nun martial law parang ganun. So, pagka na-perceive na kumakampi ang isang baryo, barangay, sitio, whatever you call it,
o syudad, talagang bugbugin ka. At saka ang doktrina ng armed forces is pattern sa doktrina ng US. So, ubos talaga eh. Ubusan. Bugbugin ka talaga eh. Ito yung nangyari sa Marawi. Ganun pa rin yung doktrina, no? Ubos yung Marawi. 200, 400 yung kalaban. Top siguro. Gawin nyo ng 1,000 na mga maute. Hindi naman ganun magkamas ng ganun karami. Mga 400 siguro yan. And then, nag-hold up dun sa syudad, sa Marawi, na may mga underground pa sila doon, mga underground bunkers, mga network, may mga storage ng pagkain. Tapos binomba ng armed forces. Giba na yung Marawi, buhay pa rin. So, yun yung mga typical example na dapat binabago na hindi makukuha yan sa palakasan ng bomba. Kagaya yung ginawa ng Amerikano sa Vietnam. It has to be soldier to soldier pa rin. Yun yung sinasabi ko lagi na in any conflict, in war, no amount yung mga malalakas na mga armas, yung mga high paluting na may drone na ngayon, may swarm, no, may mga hellfire, whatever na kung ano-ano mga acronym pa, no? It will all boil down eventually to mano a mano, soldier to soldier. That's why ang lagi ko naman sinasabi sa mga previous vlogs is that the armed forces should not only concentrate the development or modernization ng armed forces equipment-wise. We should also modernize personnel-wise. You can modernize so much yung 140,000 o 180,000 strong, hindi ko na alam yung number, ng armed forces natin. Hanggang doon lang. But it is not fair for the whole Philippine na society na ang natitrain lang is yung armed forces. Kasi sila lang yung may survival, survival chance, no? Yung buong population, paano? Pagka naubos kayo, paano na? That's why merong concept pa nga ng CHDF para tinetrain yung mga tao kung saan lupalop ng Pilipinas, kung wala yung armed forces at nagmamaneuver somewhere kasi short nga yung personnel, deployed very thinly ang armed forces. How can 140,000 at that time 65,000 protect everyone in the country? At that time, mga 50 plus million. How can you protect 50 plus million kung 65,000 lang kayo plus 65,000 sa PNP? So, kulang. Ang solusyon doon is train the people to defend themselves. Yung konsepto, CHDF, Civilian Home Defense Force. Pasok ang Special Forces, which is yung expertise ng Special Forces. Kahit one team lang yon, 7 tao, 9 na tao, o 14 tao, pasok sila doon, i-develop nila ngayon, trainingin nila yung mga tao to defend themselves. Ang masama doon, kung kunyari, tinetraining mo, yung pala, kalaban yun. Walang gagano. Training mo yung mga kalaban mo. Yung mga bubo ng armed forces. Tapos, kung di kaya, inaarmasan mo yung mga faction, di ba? Ang daming armas. Itong clan na to nag-aaway. Itong dalawang clan A and B pinag-aaway ng armed forces. So sige, anong kailangan mo? Baril. Ito baril. Bala, ito pa. Tapos yung kabila, ganun din. Hayaan mo sila mag-ubusan. Ganun ang doktrina noon ng armed forces. No, hindi na ngayon. So, yung civilian home defense natin, ano siya? Na magagaling sila yung mga special forces, magagaling talaga, kompleto yan sila ng what they can train. So pagka na-train mo yung civilians to defend themselves, then nagkakaroon tayo ng tinatawag na paramilitary forces. Iba yung security guard pa, dagdag din yan. Pero ito, mga CSDF, no? Meron pa naman yata ngayon sa HDF.
So, you see, kinakailangan, mula noon hanggang ngayon, kinakailangan pa rin training yung mga combatants or would-be combatants. Develop tayo ng develop, modernization ko, no? Oh, okay lang, sige, bili tayo ng mga kung ano, barko, mga warship, no? Mga fighter jets, at saka mga missiles, submarine pa, sige. Pero wag kalimutan yung mga reservists natin, because in the end, sa kanila rin tayo aasa. Sa kanila rin tayo aasa. Nawala na ang aking... Okay. So, ganon. Lately, balik tayo. Lately, ang vlog ko, nagsabi ako ng tungkol sa Executive Order 39. See that? Something talagang dysfunctional, no? Kulang-kulang doon sa EO 39. And now we know na, at least ako, ang belief ko, hindi pinag-aralan. Tingin ko, hindi pinag-aralan. Bakit? Kasi bigla-biglang nilapag yung EO 39. Without even, siguro, imagining na nung mas malalim, o inintindi na mas malalim, ang magiging side effect. Ang naging effect nga, di ba, 41, 45, binagsak na ganon, walang protection yung mga farmers, tapos nun, ngayon, ang nangyayari, binabarat na yung mga farmers, gaya na sinabi ko sa previous vlogs. Tapos nun, ang mas masakit, itong mga retailer, o nga naman, automatic, biglang lugi, malugi sila. Ba't mo naman, kunyari, if I am maintaining an inventory of 100 na kabans, baka nga 1,000 kabans pa yan kasi namumuhunan ka, check mo. Ganun nga i-check mo. Kasi alam naman nung pinagbilan mo na babayaran mo kasi mabebenta mo. Meron na kayong na-establish na good relationship. May credit line ka na-establish. Yung mga trader naman, ang habol nila, ma-dispose na. Kasi pag naipasa ko na yun, di ko na responsibilidad yun. Bahala ka, mabenta mo, hindi. Di ba? Hindi ako mabubulukan. Because meron ako tinatawag na inventory carrying cost. On all levels, yung big time trader, sila yung bumibili sa mga farmer, sila yung nakakakuha ng imports, no? Meron silang mga warehouse. Syempre, maglagay ka ng tao tsaka ng mga sistema in place para hindi ka mabulukan ng bigas, para hindi ka manakawan ng bigas. So, meron mga inventory carrying cost, magkano isang warehouse. So, yung maliliit na trader, ganun din. Yung maliliit na retailer, meron din silang sarili nila mga bodega. Minsan nga, bahay nila, bodega nila. No, hindi lang na-inspect. So, ang dyan, ang pinaka, is that, para fast moving naman yung item. So, may relationship sila, check. Ang problema ngayon, naglagay ka bigla ng boom, 41, 45. Paano ibebenta mo ng 60, 70? Bili mo ng 50, bigla sasabihin, benta mo ng 45. Patay. Kasi nakialam nga yung gobyerno dun sa economics. So, ang lumalabas ngayon, parang palpak ang mga economists ng gobyerno. Bakit? Kasi, sinasabi nila na yung sa October, mag-aanihan na. Sinasabi na temporary lang yung EO 39. And then, hahayaan na rin, hanapin, pagka tinanggal yan EO 39, hahanapin na ng bigas yung presyo niya kasi dumami na yung supply. In fact, meron pa tayong kukuhanin na 500,000 kilos ba? O tons. Of rice. Tapos nun, merong kasunduan bago ang Pilipinas, Thailand, and whoever else na susupplyan tayo ng 5 taon ng bigas. So, yung supply side, inaayos naman ng presidente. Okay. Pero somebody recommended to the president, kung sino man, na, ay sir, mas maganda, ganito, pack, 41, 45. Okay na. So, ayun na.
Bigla tayo ngayon na magkakaroon ng mga retailer na nagrereklamo. 50,000 plus pala yan. No? Mga 50,000 yan sa buong Pilipinas, 25,000 pa lang sa norte, sa Manila. Paano ngayon yan? So, bibigyan ng 15,000 ang bawat isa. Kinokolate lang, inaayos lang yung master list ng mga retailers. That's why that leads me to think, loko-loko pala kayo Hindi nyo pala pinag-isipan yan. Ngayon nyo palang ayusin yung listahan, ibig sabihin, hindi kayo handa. Ibig sabihin, out of the blue yung EO39, biglang ilalapag yan ng gobyerno, 41, 45. Wala bang tanong na kinausap kunwari yung lahat ng retailer? Tapos, can you kindly submit to me, guys, retailers, the number of inventory that you have? Because we are checking for the inventory of our rice, yung rice supply natin. Okay, so, A, B, C, D, E, F. Ilang ka? 100. Ikaw, 50. Ikaw, 200. Ay, siya, 1,000. Malaki. So, So, kung doon pa lang, magkaroon ng usapan, ng consultation, na kahit hindi mo sinasabi na babagsakan ka namin ng 41, 45, at least, meron kang survey sa kanila, nalaman mo na, ito, ganito, ito, ganito. Hindi yung ngayon na may problema na biglang lalapagan mo ng 15,000 na ayuda. Regardless. Paano ngayon yung mas marami ang ikakalugi? Kasi nag-stock siya. May cheque siya. Yung cheque niya, yung pambayad niya, doon manggagaling sa benta niya. Bebenta mo ng lugi. O paano na? Malulugi. Ay, nako. 41, 45. Binili mo na 50. Sino ba negosyante magbebenta ng ng 45 palugi? Magagalit sa inyo yung nanay ko. Sumalangit na Magagalit sa inyo. Mamon ang sasabihin sa inyo. Mamon. Alam mo bakit mamon? Kasi yung tinapay na mamon, panay hangin yun. Kumbaga sa pisain mo. Parang sponge. Ibig sabihin, mamon, yun ang tawagan ng mother ko tsaka daddy ko Mamon, ibig sabihin, yung utak mo, panay hangin. Mamon. I'm so disappointed with, I'm sorry sa inyo mga nasa gobyerno, I'm so disappointed with your level of thinking sa economics. Yung bagong umalis, yung nag-resign, pangalan, Cielo Magno, no, Yusek Cielo Magno. Isa siya yata na kaya siya umalis kasi she doesn't want to give in dun sa usapan, sa meeting nila na magkakaroon nga ng ganyan. Tama naman. Kasi nga, yung law of supply and demand, napakasimple. Okay. Dati hindi ko naintindihan bobo ko no? Simple. Ito supply, ito demand. Okay. Maraming supply, maraming supply, kukonti ang demand, ano mangyayari? Tataas ba yung presyo? Bababa yung presyo? Bababa presyo. Bakit? Ang daming supply kukonti yung nagde-demand. Siyempre, itong nagde-demand, merong tinatawag sa Porter model in one of my blogs na may buyer influence. Buyer influence. May buying power ang lahat tayo, buong Pilipinas, lahat ng mamamayan sa buong mundo, may buying power. It doesn't, kahit sa government level o kahit sa corporate level o kaya tayo sa individual level, may buying power tayo. How is that? Maraming supply. Testingin natin. Pumunta ka sa bigas. Meron ka dyan, may nakita ka benta. 60, 70. Sasabihin mo, mahal naman ito. Meron na, lipat ka sa kabila.
Kasi yung budget mo ang iniisip mo eh. Ayun, may 45. Doon ako, 45. O merong ano, ako nga hinahanap ko 38 eh. Noon, bago pa magtaas yan, 32, 36, 38, nandun kami eh. Pagka merong dog food nga, makikita mo, awa naman ako kami sa aso, 25, dog food. Titignan mo, parang sandali mo lang lutuin, anong kulay na? Beige na yung kulay ng bigas eh. Para tinabog mo na sa putik, tapos sinugasan, ano? Left it in a few days, tapos nun, hinugasan, tapos tinuyo, tapos ayun na, dog food, na dog rice. So, naawa kami sa aso namin, hindi na papakainin ng ganong kapangit. Kasi lugi ka rin. Bakit? Isa pa yun na gusto kong i-stress ha, minsan sa buhay, sa kagustuhan ninyong magtipid, bibili kayo sa mas mura and eventually you will end up na mas napamahal kayo. Ayun, tandaan nyo yan. Madalas kaming maganon eh. Kakatipid. That's why it's more important quality. Quality lagi kayo. Hindi baling mas mahal, basta quality. Merong quality na sobrang mahal, merong quality na tama lang, affordable, o kaya competitive yung presyo. Balik tayo. So, yung bigas, pagka nakita mong ganyan, ABCD, mamili ka, nakahilerang lahat yan eh. O titignan mo, ano mas mura dito? Ayun, mas maganda pa yung tsura, nasa ano lang siya, 55. Ba't ako bibili ng 60? Ba't ako bibili 70? Ba't ako bibili ng 56? Doon ako sa 55. Meron pa ang 54 oh. Tapos minsan, ang ginagawa ko, buyer psychographics, buyer customer behavior, no, marketing terms. Customer behavior, ako personally, pingin ng 5 kilo nun nitong 55, pingin 5 kilo nitong 54 o 56, kunyari 60 kasi mas nakailangan, mas para sa akin malaking diferensya. O ito 60, 5 kilo, itong 54, 5 kilo, tapos paghaluin nyo, 10 kilo, paghaluin. Pagka niluto, ayun, chop suey. So, yun yung, meron kang buyer influence. Yun yung what I'm trying to stress. Market forces will dictate what the price will be. So, bakit merong 70? Bakit merong 60? Bakit merong 55? Tapos ngayon, lalagyan mo ng 45, 41. May market segmentation kasi. As in yung ating society, merong tinatawag na pyramid na, hindi yung pyramid na societal structure, A, B, C, D. A, being super rich, mga mayayaman, can afford yan, kahit 100 pa yung bigas eh. Because they have so much money, they do not care kung 100 pesos yung bigas o 70 pesos yung bigas, bibili nila because they can afford. Merong segment ng society na kayang bilhin yung 70. Merong segment ng society na tinatawag na hindi AAA, AA lang o A, income groups na magsesettle na sa 60. Kasi hindi pa tayo ganun kayaman, doon na tayo sa 60. Pero merong mga middle income na doon tayo sa 50 plus, 55, 50. And then yung mga nasa C, D, E, doon na yung naghinahanap kung anong pinakamura. Because sa kanila, they do not care kung maganda ba talaga, basta ang priority nila is yung budget nila na kaya nilang bilhin. Ang kailangan kong konsumo ngayon for 1 week is kunyari 5 kilos. So kung kailangan ko bilhin 5 kilos, ano yung pinakamura? Ang budget ko is kunyari 400. 400, magkano yung 5 kilos ng masyado mahal, 200. So yun, ganun. 40 times 5 is 200. So yun, hanapin ko yung pinakamura. Ay, wala nang 40. Yun ang naging problema. The government is trying to address yung segment ng society na nasasaktan sa mahal na bigas. Because there is a rice cartel. They are the ones controlling. Diba? They are the ones controlling yung presyo. Merong sindikato na hanggang siguro sa DA na nagkakaroon tayo pa ng mga desisyon na mag-import ng bigas. Na mag-store ng maraming bigas. Nawawala yung bigas.
And then, binabarat pa yung mga source ng bigas, yung farmers natin. Ang bilihan, 17, 20. Pagdating sa merkado, 40, 50. Nawala yung 40. So, nagkaroon ng Executive Order 39. Nina-address yung nasaan yung bigas, mahal na. It would have been better if the Executive Order 39 just imposed to the retailers, wala na kaming nakikitang 40 na bigas. So, I'm giving you, I am mandating to you na okay lang kayo magbenta ng 70, 60, 65, 55, 58, 56. Pero, maglagay kayo ng 40. O, mas mura akin. 41, 45 biningin nyo. Maglagay kayo 40. Maglagay kayo 38, 36. If the thinking is mas makakamura, isa yon. Or, yung NFA na nawala, ang kapasidad, sana sila na lang ang bumibili and then hinahatid. O kaya yung kadiwa, binibili mo and then diretso ka sa merkado. So, iyan ang sumula. Nasaan yung kadiwa? Saan ba yun? Ang dapat nga, pinalawig pa yung kadiwa centers, dumami, at doon ka bumili ng bigas na gusto mo na 38 o 35 o 40. Kasi mahal masyado sa 40. Yun yung pwedeng ginagawa sana ng gobyerno. Pero ano nangyari? Executive Order 39 na walang parang indiscriminate firing ang nangyayari. Kung baka sa sundalo, to whom it may concern. Parang ganun eh. So, anong nangyari, itong mga tatamaan, kagaguhan naman talaga na bumili ka ng puhunan mo is 50 na. Malay pa nila, sila hinatiran na ng bigas yun yung presyo, di sige, bibilin mo. Tapos tutubo ka ng 5 piso, 55 mo bebenta, yung 50. Ngayon, biglang babagsak, 45, 41. O patay ka, lugi ka. So, tatamaan niya yun. Ano naging resulta? Ayuda. Doon ako galit. 15,000 na across the board na kinokolate pa lang, yun yung inaayos pa lang yung listahan. Ibig sabihin, bago nilabas yung Executive Order 39 na yan, hindi nyo pa talagang na-appreciate na doon sa mga retailer natin, may iba-ibang level yan. May high, low, medium. So, merong 100 yung inventory, may 1,000. Kasi yung mas maloob mag-issue ng cheque, mas marami yung bibilin. Naka-cheque, nasa kanya na yung bigas. Sa trader nga, sinabi ko kanina, baliwala sa kanya. Labas yan ng bigas. Kasi alam niya, receivable ang tawag sa accounting. Accounts receivable. Nangyayari yun sa negosyo, sa private sector. Pati gobyerno, may ganun. Accounts receivable. Nakapangako na, may ina-expect ka ng bayad. Meron tayong BP22. Malulugi ka, paano ikot yung pera mo? Kasi ngayon, biglang boom, bibigyan ka na ayuda ng 15,000 per retailer. Ang masakit dyan, sinasabi ng gobyerno, temporary lang yan kasi October, aani na yung bigas. September nga, umaani na yung mga paunang tanim. October, yung bultuhan. Papasok na. September 9 ngayon. October, 21 days, October na. No? Aani na. Ang dapat pinatibay is yung buying o yung buying floor price para sa mga farmer. Yung sinasabi ko sa previous vlog. It would have been better that way na walang bababa pa sa ganito, 20 o kaya sa 18 o kaya sa 25. You peg it that way para wow, yung farmers, wow na wow, kumita ako ngayon, magtatanim ulit ako. Ang ginawa ng Executive Order 39, dinedemoralize yung farmers natin because nade-demoralize yung yung ating mga retailer, nade-demoralize yung ibang mga matitinong trader. So mangyayari diyan, pasa-pasa and then ipapasa yung problema sa farmer. Hindi, yung 45 wala na kami kikitain, kami nagde-deliver, kami ganyan-ganyan. Ipo-force sa farmer, may papayag kasi mga gipit at may pinautang din siya, hindi sila nagche-cheque.
word of mouth sa kanila. Yung palabra de honor, ibig ko sabihin. Sa kanila, walang cheque-cheque. Ang sa farmer, face value. Pagka umutang siya ng 50,000, babayaran niya ng may tubo. Kung 5-6 pa yung utangan niya, 100% megit pa yon. So, you see, palabra de honor. Kaya pagka ginipit mo yung farmer, talagang bibigay yon. Kasi nga, may palabra de honor yung tao sa ibang kausap niya na pautang. Para makautang siya ulit. And then isipin ng farmer, resiliente. Babawi ako sa susunod. O di kaya, nabagyo naman yung ano ko, hindi naman maganda yung quality, sige, mabenta na lang. Papayag ngayon niya ng 17, 15, 12, di ba? Ay, nako. So, kawawa eh. Mag-demoralize yung farmer and then sasabihin, hindi na ako kumita, magtanim na lang ako ng ano ba maganda ngayon? Sibuyas o kamatis. Mahal ngayon kamatis. So, lahat sila magtanim ngayon kamatis. So, you are the position of the policy of government will in effect affect our food security, wherein the government should be the one. We should understand the government na they're just trying to ensure food security nga. Pero in so doing, lalo tayong natatamukyo, lalo tayong nabubulatong. Eh, wala. Tignan nyo nangyari ngayon. Ang kinakasaran ko, ito na. September 9 ngayon. How many days? October na. How many days? Pasko na nga eh. 100 plus days na lang eh. Pasko na eh. You see, ba't hindi na lang hinintay? Why Executive Order 39? Ba't di nila nga ba hinintay? Let the market forces dictate. Gaya na sinasabi itong USEC na to, na si magaling tong USEC na to eh. Instructor eh. Oh. So, simple supply and demand. Let the market forces. May tinatawag na market segmentation. A income groups, B, C, D, E. Ang in-address ng government ay yung CDE. O sige, maglagay na lang kayo ng bawat retailer, bigyan ninyo na magbenta kayo ng 41 hanggang 45. O sige, government ako. I will make sure that merong aabot sa iyo na mga ilang sako, ilan ang inventory mo, ilan ang inventory mo, ilan ang kaya mo. Basta make sure that the market is available dun sa kanila, sa mga retailer natin. Pakiusap ng gobyerno sa private sector, maglagay kayo ng 38, 40, kung ano gusto nyo, mayroon pang 25, o gusto nyo. Kasi binili ng gobyerno ng mura. Binili niya ng 20, hindi naman tutubo gobyerno doon. O kahit makuha mo yung cost ng tracking and everything, mga manpower, and then ipasa mo ng 25. Tapos i-mandate mo yung tao, o kunyari, binenta mo ng 30, nakuha mo ng 25, binenta mo ng 30. Kasi ang dalawa iniisip ng government. Yun yung problem eh. Tatlo. Iniisip ng government yung rice farmer, supply side. Iniisip ng government yung retailer, sa market side. Iniisip ng yung tawag doon, sa trader side. Iniisip din ng farmer yung consumer side. Kaya nga biglang binagsak yung executive order. The problem is, in so short a time, which is from now to October, where there will be the bulk ng ani, buong Pilipinas, maglalabas ang gobyerno ngayon ng 15,000 na ayuda times 50,000, that's 700 million. 700 million. Tapos nun, umaangas pa yung mga retailer, siyempre galit na galit, kulang yung 15,000. Baka labas-labas yan, baka dagdagan pa. Gawin mong 20 yan sa 50,000, that's 1 billion. Tanong, kinakailangan ba natin gumastos ng ganon dahil sa katangahan natin? Bakit hindi na lang natin hinintay? Yung hintayin na lang. Ba't hindi? Kundi kaya ba't hindi mo na lang hulihin lahat ng tarantado na ng kartel na yan? Ba't hindi na lang natin hintay yung nag-i-import naman pala tayo? Bakit? Ano meron? Bakit may ganyang EO39? Ganun ba kalakas yung sindikato? Yung kartel na
pati yung policy ng gobyerno, nagkakaloko-loko tayo para ganyan na maging epekto, mababarat yung farmer, ganyan yun. Parang may naglalaro eh. Kasi yung farmer, bibili mo ng mura, o di mawawalan ng gana, which makes it more of a reason na mag-import tayo lalo. Kita nyo? Mag-import tayo lalo kasi na-demoralize yung farmers mo eh. Malulugi. Nakrantoka tayo. Malulugi, tapos nun, ayaw na magtanim, lalong mawawalan tayo ng bigas, imbis na dumami yung production, bungko na, balik tayo, supply and demand. Supply, marami. Demand, 112 million Pilipinos. Kung mas marami yung supply sa demand, bababa yung presyo. Gusto niyo bumaba yung presyo ng bigas? May bababa talaga pagka dumating yung dami ng supply. The idea of the mindset of the government should be paramihin mo yung supply. Paramihin mo na yung supply para bumaba yung bigas. Kung gusto niyo mag-control, sabihin niyo lang sa retailer, mga guys and girls, magbenta kayo ng 30 pesos na bigas. Gusto niyo magbenta kayo ng 20 pesos na bigas. And that can be done. Kasi kung yung gobyerno nagbibigay ka ng input sa farmer, yun ang binibigyan mo ng ayuda, yun yung tinutulungan mo, fertilizer, bilhin mo government to government, mas mura, dinerecho mo na, big pasok sa DA, and then bigay, ayusin mo lang yung sistema, makukuha ng farmer yung fertilizer at half the price. Bakit half the price? Kasi nga binili yung bigas sa farmer ng 20, bibigita mo sa market 50. Nakita mo yung pasok-patong na tubo. That's the purpose of Kadiwa. That's the concept of Kadiwa. Bili mo diretso sa farmers, tanggalin mo yung middleman, diretso mo sa market. That's why mas mura. So, dapat buhay yung NFA. Pinatay. Bakit pinatay? Kasi nga para makapag-import tayo, para may mamuhay yung kartel na yan. Anak ng tokwa. Kaya the more, gusto pa sabihin, the more dangerous part of the whole story is, sorry, Mr. President, sorry, but it seems you do not understand supply and demand. Sorry Why will you listen to a lot of people, economists, who do not even appreciate supply and demand? Sige, wag ng supply and demand. Kailan ba yan? Sino ba gumawa niyan? Law of Supply and Demand. Anong RA yan? Sino bang Congress ang gumawa niyan? Kasi siguro yung mga bata, ano yung Law of Supply and Demand? Sino bang gumawa niyan? Pumirma dyan sa mga senator na yan na nagkaroon tayong Law of Supply and Demand. Ay, nako. Okay, balik tayo. Dagdag ko pa, maraming gusto sabihin Law of Supply and Demand. It is not only us under that law, it's the whole wide world. Ang daming langis sa buong mundo. Ang daming langis. Dun sa oil producing countries. Binebenta mo yung langis ng 100. Kunyari, 100 per barrel. Gusto mo ng malaking kita. Di hukay mo na, i-suck out yung langis. Produce ka pa. You're now producing 1 million barrels. Why not produce 5 million barrels? Because our wells, our oil reserves ay santamakal by the billions of barrels. Ano ba naman yung dagdagan natin? Doble natin yung output natin from 1 million barrels, gawin natin 2 million barrels. Di ba? Paano kung ganun din iniisip ng ibang countries na nagpo-produce ng langis? Kasi gusto rin nila kumita. Bakit? Saan mo kagamitin yung pera? Para sa infrastructure projects nyo, para sa social projects ninyo. So, yung 1 million barrels, gawin mo 2 million barrels, so lahat sila ngayon, imagine if the whole OPEC countries will produce twice as much, twice their capacity to produce. Kaya naman ang kanilang production capacity, yung kanilang extraction, processing, everything. All those ek-ek na mga oil and gas na facilities. The problem is supply and demand. They understand it.
if you produce more than the world demand, you will drive the price down. Because dati, 1:1, the production is 1 barrel of oil for 1 barrel of Filipinos, of Americans, of Canadians, Japanese, etc., even Chinese, 1 barrel per each person, 1:1. The total population of 8 billion, you produce so much barrels. Inaano ko lang para maintindihan nyo. 8 billion barrels of oil, 8 billion barrels, 8 billion na population. You produce double that, 16, magkakaroon ngayon ng buyer influence. Ba't ako bibili sa'yo? Dito ako bibili. At magkakaroon ng competition dito. Di ba? What happens if they organize themselves to what they call OPEC, oil producing countries, di ba? Ilan yung iyo? Ilan yung iyo? Ilan yung iyo? Prorate natin by our reserves. Prorate natin. Pagsamahin natin. Reserve A, B, C, D, E, F. Lahat ng reserves natin. Tapos nun, prorate na lang natin. So, kung sino yung pinakamalaking reserve, they prorated ako. Yun ang production ko. Because ito yung global demand. Naintindihan nila. Kaya they produce only so much. And then, mga wise pang maloko-loko, they want to drive the price high, babaan nila yung production nila, prorated din. Such that it will now go up. Bakit? Sasabihin ng chairman nila, mga kabady, gusto nyo pataasin natin. Kasi tignan nyo, we have to conserve our finite resource. Mauubos din yan. So kung kontrolin natin, babaan natin production, kikita pa tayo lalo. Bakit? Kasi tataas yung presyo eh. Galing mo talaga, bossing. Sige, babaan natin production natin. From 1 billion barrels o 1 million barrels a day, babaan na natin, gawin na lang natin 500. And that will now make these people, these countries demanding oil na mag-scamper. Hindi pwede. Kaya may commodity futures nga eh. Binibili na yung mga kailangan ng bawat bansa ahead of time. Kaya tumataas yung presyo. Unahan kung ano yung supply. Punta kayo sa palengke, maraming rambutan, maraming prutas, mangga, longan o whatever pa. Dragon fruit, magkano yung mga presyo nila? Daan, 120, 150. Pero pagka bagsak yung anihan, dumating na, ang dami, kakaliwa ka, ang dami, di ba? Ano mangyari? May choice ka eh. Titignan mo. Itong mangga na to, 120. Itong mangga na to, 120. Ba, parehas eh. Pero, between the two, ano gagawin mo? Sino mas magandang balat? Sino mas mukhang Ito, pagnas na. Ayoko dyan. Ito, dito ko. Ganon din saging. 50 ang isang kilo. Pero pagka paluma na siya, nagiging 30. Bakit? Gusto lang nilang mabente. You see the buyer influence. Pagka yung supply marami, talagang kukonti yung demand, tataas yung presyo. Pagka kukonti yung supply, malaki demand, tataas ang presyo. Mali yung sinabi ko na yan. Pagka malaki supply, konti yung demand, mas maraming supply kaysa sa demand, bababa yung presyo. Mas maraming supply bababa yung presyo. Mas malaki yung supply, mas konti yung supply, mas malaki yung demand, maraming naghahanap, maraming bibili, you have no choice. Tataas ang presyo. Magkano ngayon ang face mask? Piso. Meron ba ang piso ba yun? Piso? 2 piso? Magkano dati? 100. Wala kang mabiling face mask. You see? Tayo unaware sa buyer influence natin. But you can decide, I will not buy today. Or, sige, I will buy today, pero bababaan ko yung demand ko. Imbis na bumibili ko na isang kaban, bibili lang ako ng 5 kilos. That effectively shortens yung demand. Di ba? Imbis na ang demand mo is 1 kaban, if each household, ang demand is
1 kaban para sa isang buwan na ang bibili niya, ang gawin mo, bili ka lang for the week. You see, tayo-tayo lang. Kung nag-unite yung supplier side, mag-unite din dapat yung buyer side. Because tayo yung bumibili eh. Tayo yung may power. Tayo yung nagdidictate. That's why the law of supply and demand, the market forces and the supply side will decide kung ano yung presyo, yung equilibrium price na acceptable. Tama yung sinasabi ng USEC, Cielo Magno. It's as simple as that. Now that we have Executive Order 39, we have a lot of farmers complaining because binabarat na sila. We have so many, all retailers actually, complaining na nagpa-promise ng ayuda na 15,000 na sinasabi na ng iba, kulang yan. Kung ang tubo namin ay 200 pesos per kaban, and I have 100 kabans, 200 pesos times 100, sa isang bagsak, that's 20,000. Bibigyan niyo ako ng 15,000. Hanggang kailan niyang EO39 na yan? Do you mean to say, ako magpapakalugi ng 20,000 ngayon tong linggo na to? Because if in my experience as a retailer, I am able to dispose of 100 kabans in a week. Yung malalaki, they are able to dispose of 100 kabans a day. So in one day, 20,000, ang ayuda ninyo, kung lugi siya ng 20,000, 200 per kaban kasi 50, ginawa mong 40. 50 pesos na ang kuha, gusto mo ngayon 41, 45. Lugi siya. O, di ba? That's why it would have been a lot better kung nagkaroon ng inventory check, due diligence. Magkano inventory nyo? Ikaw. Okay. Di sinabi nila inventaryo because we're trying to check, ang excuse sana, we're trying to check for, we're accounting for the existing inventory of rice at any one point in time. Ikaw, retailer. Tapos, we're also going to classify yung retailers natin. A, B, C, D. Kunyari ganon. Depende sa dami na dinidispose mo. Merong 50 kabans, merong 100, merong 200, o gawin 500, etc. And then may listahan ka na. So, naayos mo yung listahan right away. Before EO39, naayos mo na. So, doon pa lang, makita mo na, kung ito, binabalak natin ng 1 month, October, lilitaw na, sige, ayudahan natin. Itong mas malaki, ayuda. Itong gitna, ang ayuda mo, 20,000. Yung isa, 15,000. Yung isa, 10,000. So, yung ayuda mo might benefit yung maliliit, yung 15,000. I don't know how you computed it. Pero dapat, mas malaki yung ayuda dun sa mas malaki. Kasi mas malaki lugi eh. Di ba? Pero to think of it na 15,000 across the board, that's wrong. And to think of it na parang pera nyo niyang itatapon ninyo 700 million na di naman dapat in the first place. Nga, dahil sinabi, is hindi kasi pinag-isipan. Pwede namang wala yung EO eh. 39. Mamamatay ba ang Pilipino pagka walang mabiling 40 na bigas? Hintayin na lang natin, bababa yan eh. Let the market forces dictate. Ang dapat nga ginawa ng gobyerno, inayos na lang yung supply. Retailers, gusto ko makakita, I am the President of the Republic. I want to see in every store, I will have people to check. In every store, I'll have DTI to check, DA to check, NBI to check, pati PNP to check, Direcco. Kailangan ang bawat store, merong binebentang 41 and 45. Gusto nyo 38 pa eh. Ako, konsonado ko nga, 38, 35 eh. So, yung market segment, pakialam ko sa 70. Kung kaya niya bumili 70, hayaan mo siya masira na ulo. 70. Kaya niya, mayaman siya.
60 kaya niya, 55 kaya niya, 50 kaya. Ang protektahan ng government dapat, yun nga, baka absent kayo nung tinuro yung market segmentation. Yung law of supply and demand, absent din kayo, panay bulakbol. Tapos ngayon, nasa posisyon kayo. And then, kayo gumagawa ng kayo gumagawa ng policy. Kawawa naman ang Pilipinas, oh. Napakasimple. Ano yan? Nung kayo nagdi-discuss, palakasan, pasipsipan, ganyan ba ngayon ang kalakaran? Sipsipan? Na yung isa may nagsasabi ng tama, hindi, mali yan, mali. Ayaw niya makinig kasi mas marami yung mga sip-sip, higop. Eh kung ako yan alam niyo ang danger sorry Mr. President, sorry binoto kita pero it's so disappointing. I think as EO39, hindi niyo ba pinag-isipan yung effect? Kasi hindi ako presidente, naiisip ko yung effect Ba't hindi niyo ba pinag-isipan? O dami mo naiisip. Ito may epekto, DA ka pa naman. Yun pa, ayokong birahin ng presidente. Pero you're the DA, you should be the one, the number one in that meeting sa Malacanang to understand yung plight ng farmers. You're DA You're the secretary of, for Christ's sake, you're the secretary. You designated yourself as the secretary of agriculture. You should be the one to understand yung farmers. You should see to it na magkaroon ng irrigation yung farmers. Magkaroon sila ng funding para sa mga ano nila. Make the fertilizer price na murang-mura na balik sa dating presyo na 1,100, etc. 1,500, ganon. Hindi mo maiwasan, supply and demand. Bakit? Nagkagera sa Ukraine. Nagkagera sa Russia. Involve ang Russia na source ng fertilizer. Siyempre, na-disrupt ngayon yung production, yung supply. Ano mangyari? And galing pa rin yung demand. Ano nangyari? Tataas yung presyo. Kaya pala 2.5 ngayon, ano? Animal. So, bakit hindi ka makipag-usap sa Russia? And then, government to government, hindi nakikiting kami ko. Government to government, Russia, Philippines, paring Putin. Kailangan ko ng ganitong karaming fertilizer, pwede ba pakiuna mo kami? Okay yan, sige, makipaggera ka. Padadalang kita ng mga doktor o whatever. Pero scratch my back, scratch your back. Ganun ganun ang relationship So, bakit? Because you have to see to it that the farmers survive sa affected ng supply and demand. Pagka tumaas yung fertilizer, siyempre tataas din yung gasolina, yung diesel. Ayun, taas ng presyo ngayon ng langis. May gere. Naapektuhan Ay, ganun pala, no? Kaya mataas. Yung mga mag-aktivista, galit na galit sa mga taas ng presyo, etc. Intindi nyo, supply and demand. So, tumataas lahat. 95% ng goods and services, tangible, intangible, products, na binebenta na ng lahat ng kumpanya kay cellphone yan, TV, washing machine, appliances, o kaya mga agricultural products, o kaya yung makikita mo, yung mga household products, mga personal, health and beauty, care products, gamot, lahat yan, 95%, pati yung mga masahe, yung mga ganun ba, yung mga delivery, lahat yan, somehow, 95% of these industries are affected in one way or another by oil. Oil. Kasi merong machineries para umanda, kailangan mo ng oil products. Para ma-deliver yan from point A to point B hanggang sa market, kailangan mo ng oil. Tumaas yung oil, alam ka namang nagninegosyo ko tatanggapin ko yon. May mga ganong kumpanya, mababit, clap-clap, pero karamihan dyan, sasabihin, ipapass on natin sa consumer. That's why, hahabol ang presyo, tataas ang presyo. Minsan, nagkaka-organize yung mga association ng mga products na yan,
magkano natin ibebenta? Sige, doon tayo maglaro. Doon tayo maglalaban sa between 100 to 105 pesos natin ibebenta. Doon tayo magko-compete. Kasi yung isa, kahit ibenta niya ng mura, ng 100 pesos, alam naman niya, mas may pangalan siya. Ganon din ang kondo. Benta ka na 9 million. Isa, bebenta niya ng 8 million. Magkakatalo-talo yan sa pangalan ng kumpanya. Lahat tayo affected ng supply and demand. Kaya nga may tinatawag na housing bubble. Bakit? Ang daming ginawang bahay o kaya condominium, wala namang bumibili na. Why? Saturated yung market. Hindi created temporary demand. Or parang yung bandwagon na kinrate nila, ako rin bili. Lahat kayo bumili. Yung ganun ba? And then gawa ng gawa. Nag-project sila ng mali na hindi masusustain, kaya ang daming pinagawang condominium, in effect, ang bagsak niyan, boom! Puputok yung bubble, no? Wala na. Wala nang bibili hanggang sa, nakatiwangwang. Ang dami, may mga kondo, hindi naman occupied, no? So, everyone is affected by the simple economics. Kung sino mang kongreso, kung sino, baka yan yung billion ni Bato. Law of supply and demand. Joke lang yun, joke. Baka maniwala kayo. So, comment kayo. Tama ba yung gumastos tayo 700 million? Thereabouts, or magiging more if the government will address na kulang yung 15,000 na ayuda? Di ba, yung 700 million na yon could have been better utilized if finand mo na lang sa kadiwa centers para sila yung bumili diretso sa mga farmers and then okay na, talagang something's wrong. Hindi tayo and nung nadinig ko na nag-resign itong Yusek Magno, bakit magre-resign yung and then dahil sa hindi siya popular, meron siyang may sinasabi niya, kunyari yung hindi siya sangayon. Okay lang yung hindi ka sangayon because we live in a democracy mas marami panalo, sige, pero you do not take it out sa maling forum, no? Mag-resign ka muna before ka magsalita. Yun naman ang tama. Ako naniniwala ako doon sa statement na something's wrong. Pero hindi ako naman naniniwala doon sa the process, yung ginawa na kunyari, mag-uusap tayo ngayon, natalo ko sa usapan natin, I'm a team player, pero natalo ko, sinasuggest ko, hindi kayo maniwala sa akin, I will just resign before I talk. Because, di ba, loyalty pledge, when you work for a man, etc., etc. Because, if you start talking and you're still part of the institution, pangit din. Diba? You resign first. And then, tsaka ka ngayon magpa-press conference. Magpa-interview ka. And then sabihin mo lahat. Ganun lang. Ngayon nasa government, sana wag sip-sip buto kayo. Okay? Sana ganun. So, yun. Hanggang doon lang ako. Uulitin na lang. Sa susunod, meron pa ako isang gustong i-vlog So, maraming salamat sa inyo. Thank you for watching, continuously supporting. Thank you. Please like, share, and subscribe sa inyong lahat. Maraming salamat. God save the Philippines. God bless the Philippines. God bless you. Bye-bye.